So, episode 2 ng Pinoy FIFO. Paano nga ba makapasok sa FIFO? Simulan natin yan, guys. So, guys, welcome to episode 2 ng Pinoy FIFO. So, ngayon, pag-uusapan naman natin is how to be able to work in FIFO or fly in fly out dito sa Australia. So marami kasi sa akin nagtatanong, guys, kung paano nga ba makapasok ng FIFO dito sa Australia pag nandito na sa Australia. So yun ang di-discuss natin ngayon, guys. Sa on my knowledge, may 3 most common ways para makapasok sa FIFO. So number 1, guys, is through direct application sa mga job posting gaya ng sa SEEK or sa website mismo ng company na prospect nyong applyan. And then there's another, pwede rin sa social media, through social media posting. Makikita nyo yan minsan sa Facebook, sa Instagram. May mga advert doon about sa mga job posting. So pwede rin kayo mag-apply doon. And then the second way is through agency. Pwede kayo mag-apply sa mga agency gaya ng for example is Workpack. Alam ko Rio Tinto ang mga kinukuha nilang mga is from Workpack. And then there's another one, I think Ready Resources. That's familiar as well. It's popular as well, Ready Resources. So pwede rin kayo mag-apply dyan. That's the other option. And then the third one is through referral. So kung may friend kayo or may kakilala kayong nagtatrabaho na sa FIFO, pwede nila kayong i-recommend kung interesado kayo. Pero maganda kung yung taong magre-refer sa inyo is trustworthy. Syempre, mas madali kayong makakapag-apply. So yun tatlo. So through direct application on job posting. Second is through agency. And then third is referral from a person. Ang pinaka-effective way sa experience ko is, even nowadays, is yung referral. Kasi through referral, ibig sabihin, yung tao mismo na yon is nire-recommend kayo kasi it means na reliable person kayo, na pag nakapasok kayo dito sa kumpanya na yon, you're going to be an asset. You're going to be a value to the company. So yun yung 3 ways, guys. Yung most straight common ways. May iba pang ways pero hindi masyadong popular. So wag na ang discussion. Yun yung most 3 common ways. And then yung pagdating naman sa mga basic requirements, kasi tinatanong rin sa akin yan, may nag-message sa akin sa social media account ko. Basic requirements, guys, marami, pero depende sa applyan ninyo. So, ang di-discuss ko ngayon siguro yung 5 most basic. Number 1 dyan is yung rights to work. Siyempre, dapat, bago kayo mag-apply, dapat may rights to work kayo dito sa Australia, sa visa nyo. So, maganda kung citizen kayo or PR kayo, siyempre. Pero kung visa holder kayo, kailangan yung condition ng visa niyo is unlimited, walang limitation sa rights to work. So, if for example, kung student visa ka, hindi ka makapasok kasi may limit yung number of hours na pwede nyong gawin per week. So, kailangan yung visa ninyo nakalagay doon, naka-indicate doon na may rights to work kayo without limitation. And then, pagdating sa mga visa holders, hindi lahat ng company dito sa Australia nag-sponsor. So, kailangan talaga i-target nyo yung mga company na nag-sponsor. So, yung mga company na nag-sponsor nowadays, medyo mahirap hanapin. Wala akong may recommend at this stage. Pero, yun lang yung ma-advise ko. Targetin nyo yung mga nag-sponsor. Pangalawa is driver's license. So, driver's license, years ago, ang nare-require nila is C license. Pero, nowadays, may mga company na tumatanggap na rin ng automatic driver's license. So,
Depende siguro sa mapapasukan yung company or ma-applyan ninyo kung ano yung mga requirements nila, i-check nyo na lang. So, yun yung number 2 na kailangan may license kayo. And then number 3 is white card. Na-recommend na rin dito yan sa Western Australia na meron kayong white card even if you're going to apply in mining. Kasi dati, yung white card or construction card, required lang yan sa mga construction jobs. Pero ngayon, sa mining, nare-require na rin yan dito sa Western Australia. And then, the fourth one is forklift ticket. Kung may forklift ticket kayo, malaking advantage ninyo. Kasi, ibig sabihin, medyo versatile kayo sa mga pwede nyo i-provide na services dun sa site na pupuntahan ninyo. Pang-4 tsaka pang-5, yung working at heights and confined space. Medyo optional din ang working at heights at confined space. So, depende sa position na ma-applyan ninyo kung i-require kayo. Minsan naman, makakapasok kayo ng company even though wala kayo nun, and then later na lang, i-train lang kayo or send lang kayo for training para magkaroon ng working at heights at confined space training. And then, syempre, yung mga basic na na kailangan nyo yung i-complete. Syempre, automatic na yan. Kailangan may CV kayo. Yung CV ninyo, guys, siguro i-tailored ninyo sa position na apply ninyo. Especially sa mining or construction. I-tailored nyo siya, guys. Huwag kayo mag-apply ng ang gamit nyo is just generic CV lang na tinype nyo lang, alam nyo yan. So, siguro gamit na rin yung ChatGPT para ma-improve ninyo, ma-enhance ninyo yung paggawa nyo ng CV, ma-tailored nyo talaga sa position na apply ninyo for fly-in, fly-out position. And then, pagka isa pang kailangan ninyo is expect nyo na yung medical. Kailangan, syempre, mapas nyo yung medical, tsaka yung drug and alcohol, kasama lagi yan. So, i-ready nyo yung sarili nyo sa mga ganyan. Kailangan maipasa nyo yan. Especially sa unang pag-a-apply ninyo, kailangan cleared agad kayo. Ano ba yung mga basic na So, yun lang naman guys eh. Police clearance pala. So, provide police clearance. So, kailangan may mag-provide din kayo ng police clearance. Ang alam ko, yung police clearance parang 6 months eh. 6 months kailangan. Yung nyo, validity ng police clearance nyo within 6 months. Yung pwede nyo gamitin yun. And then, so yun lang guys. Yun lang yung pinaka mga basic requirements sa pag-apply sa FIFO. So, gaya nga na sinabi ko, the most effective way pa rin is referral from a person. So, may friend kayo na gusto nyo, nakilala nyo, nasa FIFO na, pwede nila kayong recommend. Mas effective yun, mas madali kayo makapasok. So, kung nag-a-apply kayo, matagal at di pa rin kayo makapasok, tsaka lang, minsan, lang talaga eh, timing lang din eh. Timing lang sa pag-a-apply. Minsan, time na talagang kailangan, may matsyempon kayo, kahit wala kayong masyadong experience, iti-take nila kayo, bibigyan nila kayong chance. So, mag-try lang kayo na mag-try. Siguro recommend ko is huwag kayo masyadong mag-aim sa mga malaking company straight away. Mag-aim kayo sa yung mga smaller company, mga small contractors or mga construction at saka mining company na nagsisimula pa lang, hindi pa high profile kasi pa sila, kumbaga hindi pa sila masyadong mahigpit sa mga requirements nila. So, parang nagbibigay sila ng mga chance sa mga mga inexperienced sa mga beginner. So, try nyo yun. Mas malaking chance yung makapasok. And then, So, yun lang guys. Yun lang yung mabibigay kong tips sa inyo. If anything, kung may question kayo, ilagay nyo lang sa comment and then tatry kong i-answer. So yun lang guys. Sana nakatulong ko sa inyo. And please subscribe to my channel. Paki-share na rin. And then, just support my channel and see you on the next video. Maraming salamat.